Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, sa ating mga kababayan din sa iba't ibang panig ng buong bansang Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat at bagong Pilipinas po. Oy, baka sabihin ninyo, balimbing, hindi, nako, pambira. O. Kami yung mga hindi talaga nabudol niyang si Marcos. Oo, nga. Kaya po, pero sana magbago talaga ang Pilipinas, no? Anyway, ito po ang magiging topic natin for tonight. Pati may sakit gagamitin sa kampanya. Nakaw, oo, ano na nangyayari sa bansang Pilipinas? Desperado ka na talaga, Martin. Na paano ka na, Martin? Ha? Pangalawa, BBM, may bago na namang pambubudol. What's new? Meron bang sinabing tama yan si Marcos? Wala naman ata. Okay, so yan po ang ating magiging talakayan sa araw na ito. Huwag pong kakalimutan, okay? I-like nyo po itong video na ito. At doon sa mga kababayan natin, worldwide, sa mga banateros dyan, huwag pong kakalimutan i-like ang video at higit sa lahat, subscribe po kayo doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Subscribe po kayo dito sa channel na ito, Coach Oli News PH. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Agad-agad po papasok na po tayo sa ating balita dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Okay, ito po, pag-usapan natin. Dismayado ang PhilHealth sa zero budget nila sa subsidiya para sa 2025. Ang ilang miyembro nangangambang walang makukuhang discount sa pagpapaospital. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Dagsa araw-araw ang mga pasyente sa Philippine Heart Center. Sa billing section, parit-parito ang mga kaanak na nagpoproseso ng PhilHealth at iba pang discount na pwedeng makuha. Isa na rito si Tatay Rosendo Cruz na nakakonfine ng misis. Nababahala siyang hindi makakuha ng claim matapos tanggalan ng mga mambabatas ng subsidiya ang state insurer para sa 2025. Kasunod ito ng halos 90 billion pesos na hindi nagastang pondo. Pagkagalit na dumarating yung pagkakasakit, iyon po ang aming problema. Alam nyo po, ito yan Zero budget po ang PhilHealth. Okay? Alam nyo, patayin nyo na kaya sila. Hindi. Kasi sa akin, ganito lang yan Isipin nyo, para sa kampanya nyo. Diba? Dahil sa gusto nyong kayo'y makilala. Kasi alam nyo, isipin mo, akap, ilang bilyon. Tapos ang PhilHealth, zero budget. Diba? Naiintindihan nyo? Paano na may makasakit? Diba? Etong sa PhilHealth na to, sigurado ka, pag ang nag-apply dyan ay nangangailangan ng tulong, talagang may sakit kasi gagamutin Diba? Gagamutin yung pasyente. Dun sa ayuda. Sa ayuda. Gagamitin nyo yung pangalan nyo, ilalagay nyo doon, Tingog, may nakalagay doon, MR. Huwag na nga tayong maglokohan. Yang ayuda po, ayan po ay proyekto ni Tamba. Sino ba naman loko-lokong o gago na hindi nakakaalam yan kay Tamba? Diba? Yung ayuda na yan. Isipin nyo, akap ilan ang budget. PhilHealth siniron nyo. Diba? Kawawa yung mga matatanda. Sabi ko nga, patayin nyo na kaya. Kasi gusto nyo, sikat kayo Bida kayo sa kampanya. Oo, pagka nagano kayo, bigyan ng 5,000 niya, bigyan dito. Para ano? Para ba talaga tumulong sa Pilipino? O para sikat kayo, Tamba? Diretsahin na natin. Ito namang nakakasakit dito. Nakikuntsaba naman din tong Senado rin. Kunwari, ayaw nila nung akap. Yung pala, nung nagkaroon silang 5 bilyon, pumayag din sila. Bakit pinalusot nyo rin zero budget to, Senado? Pambihira naman kayo. Ano nangyayari sa mga senador natin? Masyado kayong matalino para uti-utuin lang ni Tamba. Ba't naman kayo nagpagamit? Diyan sa ayuda na yan. Ano mas importante, yung PhilHealth o yung ayuda?
Yung ayuda nga, ginagamit pa yan sa pagsusugal eh. O di ba, bigyan mo yung mga kalalakihan na ganyan. Susugal yan, magiinom yan, bibili ng MP yan. Bibili ng gin yan. O. Tapos yung nangangailangan may sakit, hindi nyo hayaang mapagamot, magkaroon man lang ng discount. Pambihira kayo. Kaya sana po tuloy-tuloy na mas pagserbisyo ang PhilHealth sa mga katulad naming mga walang kakayanan magbayad pagka nagkakasakit. Aminado ang PhilHealth na nagulat ito sa hakbang ng mga senador at kongresista. Mapag-aralan daw sana ni Pangulong Bongbong Marcos ang national... Huwag nyo nang asahan si Marcos, nananahimik, nagpapahinga, huwag nyo nang gambalain, istorbo kayo. The sitting president, ang Pangulong nakaupo, walang ginagawa, huwag nyo nang abalahin. Hindi, alam mo, dinidiretso ko lang kayo kasi sasakit lang ang loob nyo eh. 'Di ba? Bakit ba nagkakaroon ng depression? Bakit ba nagkakaaway-away? Kasi yung expectation hindi pasok doon sa reality, sa realidad. Mag-e-expect lang kayo kay Marcos, wala naman kayong aasahan. Mabuti pa tapatin ko na kayo. Wala nang mangyayari diyan kay Marcos kung aasa nyo yung PhilHealth babalik dahil kay Marcos. Wag na po. Ayoko kayong masaktan. Wag na kayong umasa diyan sa mama na yan. Meron bang ipinakakong nagawa yan? Asan na yung 20 pesos na bigas? Ultimo yung unit team, pinagmalaki-laki niya eh. Marami tayong magagawa basta tayo nagkaisa. Loko-loko. Niloloko nyo taong bayan eh. Wag na kayo aasa dito. Please lang, wag na kayo papabudol. Wag nyo na asahan. Budget bago tuluyang pirmahan. Tatamaan daw kasi nito ang nasa 26 million na indirect members o yung mga mahihirap, senior citizen, PWD at iba pang wala ng kakayahang magbayad ng kontribusyon. Indirect contributors will be subsidized by the national government. And ito po yung nasa subsidy ng government sa budget for the GAA. So kung halimbawa pong magiging zero budget, ibig sabihin po ay walang magiging premium contributions for 2025 yung ating mga indirect contributors. Mainit ding issue ng PhilHealth ang 138 million pesos umano na inilaan nila sa Christmas party at 30th anniversary. Ayon sa PhilHealth, hindi pa raw yan approved. Wala pa po tayong approval of any budget or corporate of operating budget for 2025. Kung yun po yung sinasabi na anniversary budget, because the anniversary is in February 14, 2025, it's the 30th year. Alam din naman po natin na meron nga pong pinalabas na directive ang ating Pangulo. Alam namin, pinulitika yung PhilHealth. Kasi ito sinasabi, marami daw kapalpakan tong PhilHealth. Aminin na natin, talagang meron silang kapalpakan. Di ba? Maraming naging issue, anomalya tungkol dyan sa PhilHealth na yan. Hindi natin inaalis yon. Pero huwag niyong parusahan ang taong bayan dahil sa kapalpakan ng ibang namumuno dyan sa PhilHealth. Hindi naman kasalanan ng buong PhilHealth yan eh. Kasalanan niya ng mga namumuno, kasalanan dyan ng mga sakim. Di ba? Bakit ang maapektuhan ay taong bayan? Parang pulis yan eh. Meron talagang loko-lokong pulis, pero huwag nyo namang idamay yung mga mababait na pulis. Kahit anong industriya, may loko-lokong vloggers, pero may matitinong vloggers. May loko-lokong politiko, meron matitinong politiko. No? So, hindi ibig sabihin, para parusahan yung mga loko-loko dyan sa PhilHealth, tatanggalan nyo ng budget. Sino ang pinarusahan ninyo? Sige nga, kayo hindi naman kayo nag-iisip eh. Pinaparusahan nyo dyan yung taong bayan. Pambihira kayo. Eto mga mambabatas natin, parang hindi naman kayo nag-iisip. Asa na mga utak ninyo? Pambihira Siguro kakaasikaso nyo dyan sa mga Duterte, wala na kayong naiisip na i-research, gawing tama, o pagtuunan ng pansin kundi mga Duterte. Kaya pagdating sa mga matitinong bagay, pumupurol yung mga utak ninyo. Paano kayo naging mambabatas? Parang napakaano ninyo, kahihina ng ulo nyo. So, na magkaroon ng mas payak na celebration of the Christmas ngayon.
Nakaranas din ng 12 billion pesos na budget cut ang Department of Education. Para kay Secretary Sani Angara, wala namang masama kung pagtutuunan ng infrastruktura at ayuda, pero mahalaga rin daw ang pamumuhunan sa mga tao. Ako naniniwala ako infrastructure pwede. Nalulungkot kami doon kasi syempre gusto natin medyo moderno yung ating edukasyon at yung ating mga teachers, yung ating mga estudyante may nagagamit ng mga... Alam mo yung sinabi niya na wala namang masama kung pagtuunan natin ng atensyon ng infrastructure at ayuda. I'm sorry po. I'm really against ayuda. Sa totoo lang. Kasi marami dyan, nakikinabang lang. May mga balita na bago raw makarating doon sa taong pinagbibigyan ng ayuda, ang dami nang nakinabang. Directly ha. Halimbawa, sabi nila, kunwari 10,000 ang ibibigay, bago pa makarating sa mamamayan, 2,000 na lang. Yan po ang sabi, di umano. Diba? Alam naman natin maraming commissioner sa gitna. Hindi lang naman itong administrasyon na ito. Gawain na po yan dati pa. Diba? So, hindi ako pabor sa ayuda. Pangalawa, ako kasi halimbawa ako'y bilang tatay, ay kung ako magiging presidente o speaker of the house, ititreat ko ang aking mga Pilipino bilang anak. Pag hinayaan mo yung anak mo na umasa sa'yo, pinahihirapan mo sila. Ginagawa mo silang bobo. Wag na po tayo magagalit ha. Maraming Pilipino mahihirap. Yes, naunawaan natin yan. Kaya lang, dahil dun sa mindset na yon, hindi tayo talaga makaalis-alis. Kung ako, pabor ako yung sinasabi nyo, infrastructure. Alam nyo ba, ang daming nawawalang pera sa atin? Because kulang tayo ng infra. 'Di ba? Kung kumpleto at maganda ang infrastructure natin, hindi magkaka-traffic Hindi na nga natin kailangan na masyadong kotse. Hindi natin kailangan magsibili ng motor. Dahil dun lang sa mga tren, sa mga tulay, madali mag-commute. Isang halimbawa lang yan ng infrastructure. Yung perang pang-ayuda dapat dinadala sa infrastructure. Alam nyo, mas maraming matutulungan. Bakit? Maraming magkakatrabaho. Boom ang negosyo. Pag boom ang negosyo, manganganak ng trabaho. At ang kailangan ng Pilipino, hindi limos. Ang kailangan ng Pilipino, trabaho. Kaya I'm really against ayuda. Kasi hindi natin tinutulungan yung taong bayan. Tulungan mo yan. Bigyan mo ng trabaho yung tatay. Buong pamilya kakain. Bigyan mo ng ayuda yan. Maya-maya, lasing lang yung tatay. Kawawa yung pamilya. Nauunawaan po ninyo. So huwag tayong makapakaasa-asa sa ayuda. Huwag niyong niloloko yung taong bayan sa ayuda na yan. Huwag na tayo maglokohan. Bagong teknolohiya. Para sa Makabayan Block, tila mas pinaboran ngayon ng mga ahensyang talamak ang korupsyon. Dito sa mga to, wala akong tiwala. Kung ano sabihin nila, kahit tama yan, yung puso niyan, yung agenda. Alam mo, isa pa dapat pinagagastusan natin bukod sa infrastructure. Ako, pabor ako rito. Gastusan natin yung mga komunista. Bibigyan ng pera? Hindi. Para masugpo ang mga NPA, para masugpo ang mga komunista. Kaya ako, in a way, ilagay mo ang isang confidential fund sa isang taong talagang galit sa komunista, payag ako dyan. Kasi masusugpo yan katulad ng mga Duterte. Alam mo, isang panira yan. Nasisira ang bayan natin dahil sa mga NPA at sa mga komunista. Wala po akong pinagbibintangan pero dapat dyan na pupunta ang ang pera ng Pilipinas. Yung mga big winners dun sa version ng BICAM, yung mga big ticket projects ng DPWH na napaka-corruption prone, lumagpas na sa 1 trillion ang proposed budget for DPWH. Ewan ko sa'yo, mag-TikTok ka na lang. Wala kang sasabihing matino. Naniniwala pa ba kayo sa taong ito? Bahala kayo. Naniniwala kayo. Demokrasya naman tayo. Doon sa mga naniniwala, palakpakan kayo. Kahit ayoko. Hindi, karapatan nyo yan. Pero ako, wala na akong tiwala dito sa Makabayan Block. Walang kwenta yung mga yan. O ito, tingnan natin yung sinabi ni Senator Bato. Yan.
Oh, ito, basahin ko sa inyo, ha. Saglit. Oh, yan si Senator Bato at ito yung binanggit niya. Gustong-gusto ko tong sinabi niya. Sabi niya, 0 for PhilHealth, but 61 billion for AKAP and AIX. Sa madaling salita, ayuda yung AKAP and AIX na yan, yung bigay dito, bigay doon, bigay. PhilHealth, kalusugan. 0 budget. 61 billion. Ulitin ko, 61 billion, hindi million na, billion as in B, as in bangag, billion. Kasi sa PhilHealth, hindi ka magkakautang loob sa politiko, pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming election. Alam nyo, yan ang nakakasakit. Tayo namang mahihirap, huwag naman tayong nagpapaloko dito sa mga bigay ng ayuda. Pera nyo yan. Hindi dapat nakalagay ang pangalan dyan, tingog. Hindi dapat nakalagay dyan yung MR. Sa katunayan, hindi dapat nakalagay ang pangalan nila dyan. Hindi naman nila pera yan eh. Kaya tuloy, namihasa. Dahil hinahayaan nating nakalagay yung pangalan nila doon eh. So anong gusto niyan? Itutulak niyan. Yang AKAP. Pumayag naman ng Senado kasi nabigyan din sila ng 5 billion. O di, parang sindikato. Kuntsabahan. Di ba? Kampi-kampihan. Alam naman nilang mali ang ayuda na yan. Tapos, PhilHealth, 0. Naggagaguhan ba talaga tayo dito? Alam mo, yan ang masama eh. Para sa mga kababayan nating mga OFW, alam nyo itong sasabihin ko. Sa ibang bansa, kung ikaw ay magkasakit, hindi mo na problema yung pera eh. Kasi sagot lahat. Sagot lahat ng mga pangangailangan mo. Ang poproblemahin mo ano na lang, yung sakit mo lang. Dito, kahit gumaling ka, mamamatay ka sa gastusin. Behind na po tayo mga senators. Behind na tayo Quadcom. Pagdating sa kalusugan, pagdating sa health. Martin, mag-isip ka naman. Walang maitutulong yung AKAP na yan. Yung ayuda na yan. Marcos, ba't pinapayagan mo yung pinsa mong ganyan? Tayo na nga lang yung ganito eh. Problema mo na sakit mo, problema mo pa yung kalusugan. Tapos inuna nyo yung pambili ng gin ng mga... Para lang sila makaepal. Kaya ako ito, payo ko sa inyo. Pag may namigay na kandidato, andun yung pangalan nila, wag nyo nang iboto. Wag nyo nang iboto. Niloloko kayo niyan. Pera ng taong bayan yan. Ginagamit kayo, ginagahasa kayo. Papayag ba kayo ng paganyang-ganyan? Pambihira. Ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang 25 billion. 26 billion. Alam natin malaki yun. Pero kasi akala natin, hindi syempre, ang daming Pilipino magkano lang naman yan pagka pinarti-partihan ng bawat Pilipino. Ito po, pakita ko sa inyo. Kung ano magagawa ng 26 billion. Ito, ipakita ko sa inyo. Pinost ito ni Crisette sa Facebook niya. At napakagaling talaga noon. Bagamat hindi ko siya personally kilala, pahiram po ng inyong video at ma-share ko lang. Okay, maraming salamat po, Crisette. Tingnan natin. 26 billion ng AKAP. Sa madaling salita, ayuda ni Tamba. Tingnan natin ang LRT cost 9.76 billion lang. LRT2 extension. Saan ka? AKAP o LRT2 extension? Ito pa. MRT 3 rehab cost 21.97 billion. Kailangan na ma-rehab talaga tong MRT natin. 'Di ba? BGC Ortigas Bridge, napakalaking bagay nito Ang dali from Ortigas to BGC, ang dali nang pumunta. Magkano lang? 5.72 billion.
Ito, siguro para doon sa mga ating mga kaibigan at mga manunood na hindi masyadong, ano ba importance niyan? Yung mga bridge na yan. Alam nyo po, time is gold. Ang laki po ng nasasayang na pera pag tayo ay natatraffic. Pati pag-transport ng mga bagay-bagay, tumatagal. Pag may mga tulay-tulay, ang dami pong natitipid ng Pilipino. Gasolina. At higit sa lahat, oras. Pag maganda ang ating infra, pag marami tayong tulay, papasukin tayo ng negosyo. At pag maraming negosyo, maraming trabaho. Imagine this. Buong bridge, 572 billion lang. Pakikinabangan natin ng ilang taon. Yang 26 billion ng akap, isang taon lang yan. Ipang-jijin lang yan ang pagbibigyan. Baka ipang-bibinggo lang yan ng mga nanay. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Kaya lang kasi, hindi marunong mag-isip ito si Martin. Mahina ang utak eh. Ang alam lang kasi nito, bumili ng boto. Tama yung sinabi ni BP Sara, ako'y naniniwala sa kanya. Itong ayu-ayuda na to, ito ay isang legalized vote buying. Pinadaan lang nila sa pero binibili kayo. Kung ako presidente, sabihan ko yan si Martin. Kung ako si Martin, ayoko ng ayuda. Magkano yung bridge na yan? 5.72. Humanap ka pa 5 bridge na tayuan natin. Nagsa ganun. Kasi island tayo Pilipinas. Watak-watak tayo eh. Puro tayo tubig sa gitna. Lagyan mo ng bridge lahat yan. I-connect natin. Pakikinabangan ng maraming Pilipino for how many years? Napag-iwanan na tayo. Dahil kulang tayo sa infra, alam mo, ang gustong-gusto ko yung sinabi nung nakausap namin si Baste. Si Mayor Baste Duterte ng Davao. Sabi niya, tinatanong namin, Mayor, tumakbo ka ng Senado kasi kailangan ka na talaga namin. Sabi niya, hindi, ang pangarap ko sa ngayon nasa Davao. Tatayuan ko pa ng mga infrastructure. Tino mo mag-isip yung mama. Actually, bata pa si Mayor Baste. Pero naiintindihan niya. Alam mo, sinisimulan ng infrastructure, ang dami nang natatayo sa Davao. Pupusta ako, iiwanan ng Davao ang Manila. Bakit? Ang daming kurap eh. Sa Davao, kung matutupad nga yung sinabi ni PRRD, nahihiwalay ang Mindanao, sa Mindanao ako. Kukuha talaga ako ng passport. Ganyan na nangyari sa Malaysia eh. Nung humiwalay ang Singapore, yung part na yon na naging Singapore, mas umasenso pa. Ano Malaysia ngayon? Parang Pilipinas, ang daming kurap. Sisirain tayo talaga ng mga kurap. Tuloy. MRT subway, 25 billion. Tayo na lang ata walang budget, ay walang subway. Nakakaawa tayo, no? Tapos yung isip mo, Martin, nasa ayuda. Ang nipis ng kokote mo talaga, Martin. Clark City, 13 billion lang. Kalahati. Airport. Clark Airport Terminal and Expansion, 9.36 billion. Mas kailangan natin ng airport. I hate to say tanga. Pero ang ninipis nating mag-isip, mga Pilipino. Buti kung pare-parehas tayong mahihirap eh. Ano nangyayari? Tayo mahirap, sila mayaman. Sige. Mag-isip kayo. Yayaman ba ang Pilipinas sa ayuda? Diyan sa bridge. Yayaman tayo? Yes, pwede.
Ang daming magagawang trabaho niyan eh. Eh kung yan, ginawa mo na lang scholarship, marami pang makakapag-aral. Grand Central Station, 2.8 billion. Layo, no? Pwede ka magtayo ng Siam na Grand Central Station. Bicol International Airport, 4.7 billion. Layo, 5. Ulitin ko ha, hindi lang mura, hindi lang papakinabangan ng mahabang panahon. Ayuda, 1 taon lang. Martin, isip. Bridge, 1.46 billion. Binondo Intramuros Bridge, 3.39 billion. Ilan na matatayo mo niyan? 8. Tanga. CCLX, 30 billion. Malaki yan. Ay nako, wala na talaga tayong pag-asa sa mga politiko natin. Kaya sa susunod, mag-iingat po tayo sa mga iboboto natin, ha? Mag-iingat po tayo nang sa ganon ay hindi tayo nabubudol. Okay? Pagka may mga ganito ng klaseng pag-uugali, asahan nyo. Ang nasa utak niyan at puso niyan yung sarili niya lang. Walang pakialam yan sa Pilipino. Akala nyo ba may pakialam sa Pilipino? Kaya tumutulong yan? Subukan mo magpaayuda na wala sila doon, wala yung pangalan nila. Akala nyo concern sa inyo yung mga yan? Niloloko kayo. Ito, papakita ko sa inyo, isa pang budol. Ito, tingnan na natin. May bago na naman panlolokong gagawin. Di umano to si Marcos. Siniguro sa AFP ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na kakayanin ang kanilang modernization program sa kabila ng budget cut. Ipinangako pa naman ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing world-class ang sandatahang lakas. Nakatutok si Chino Gaston. Sa gitna ng mga Pinakita na naman, oh. Ito namang media, gatong din eh. Mr. Gatong din eh. Tulungan ng AFP, ipapakita? Yung laban sa dagat sa China. hamon sa teritoryo at seguridad ng bansa. Kasama pa ang sari-saring kalamidad. May binitawang pangako ang Pangulo sa harap ng higit 600 graduates ng Officer Candidate School ng Armed Forces of the Philippines. To all the members of the AFP, be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Di nga, budol. Ako, tanong ko lang, may nanghingi ba ng relo sa'yo dyan? O sa mga graduates na yan? Kasi yung huling nanghingi sa'yo ng relo, nasa tabi mo pa, si BP Sara, narinig niya yung mga sinabi mo. Pangit. Why should I? Bossing ang dating nito. Diba? Ngayon, pinagbawalan nyo na. Wala nang hingi ng relo kay Marcos, ha? Malilintikan lang. Para sa isang sandatahang lakas. Naniniwala kayo sa sinabi niya? Ha? Kayo, karapatan nyo yan. Hindi ko naman kayo pipilitin. Demokrasya tayo eh. Diba? Kung naniniwala kayo. Pero kung ako tatanungin, budol yan. Wala ngang alam sa nangyayari sa Pilipinas yan si Marcos eh. Di totoo. Diba? Asa na yung 20 pesos na bigas? Asa na yung unit team? Anong pakinabang nung sinasabi nyong pa-windmill? Sige nga Marcos, sagutin mo kami. Anong pakinabang nung windmill mo? Asa na yung pagkakaisa? Binaboy ng pinsan mo, hinayaan mo lang. Para kang tauhan dyan, para kang estatwa. May bobo ka rin eh. Diba? Tapos ganyan, sasabi, asa na yung 20 pesos na bigas? Ngayon, magbubudol ka. Ano sinabi mo? Walang pumasok na baril sa KOJC. Tingnan mo yung pag-iisip mo.
Di ba? Yan may pag-iisip ng isang presidente. Tapos ngayon mangangako ka sa ano? Sa mga sundalo? You expect them na maniwala? Siyempre, nandiyan dyan eh. Papalakpak yan. Kala mo gusto ka ng AFP? Dahil andyan si Browner? Alisan mo yan si Browner ng ano? Ewan ko. Na world class, hindi lang daw military equipment ang bibigyang prioridad. Hingan mo relo, hingan mo relo. May suot bang relo? Kundi ang sapat na pagsasanay kung paano ito gagamitin. We will modernize your equipment, enhance your training programs. Yung pangako mo nga pabahay, milyon-milyon pabahay, ni isang bahay ba may nagawa ka na? Pambihira, oh. Binubu. Ewan ko ha. Basta, karapatan nyo kung maniniwala kayo dito as far as I'm concerned. In my opinion, kahit pustahan pa tayo, hindi niya matutupad yan. Huwag kayong maniniwala dyan sa tao na yan, mga bagong graduates. No? Huwag naibang inyong pag-iisip. Ha? Ewan ko, sige nga, pakilagay dyan sa comment section. Naniniwala ba kayo sa pangako nitong si BBM? Ensure that you are equipped to face challenges not just of today, but also of the future. Because together, we build an AFP that will stand as a beacon of strength, of alliance, resilience, and technological excellence. Sarap pakinggan. Patuloy ang pagdating ng mga Sarap military ng equipment pakinggan. sa ilalim ng AFP modernization program. Bang. Ngayong taon, dumating ang BrahMos supersonic cruise missiles ng Philippine Marines galing India. At ngayong linggo, we saw the arrival of another batch of 5 Black Hawk helicopters, which is... Sasakyan mo sa kanya yan. Baka sira-sira pa yan. Tingnan mo kung sasakyan niya. Which is the second batch of the 32 Black Hawk helicopters that we are acquiring under the Horizon 2 of the modernization program. Ang Philippine Navy, 2 pang warship at 6 na offshore patrol vessels ang gustong bilhin para palakasin ang pagbabantay sa exclusive economic zone ng bansa. We have the China na naman. Almost 35 Sige, sisihin yung China. Tapos, i-connect nyo si PRRD. Alam na namin yung style nyo. $1 billion. Hindi ito one-shot deal. Sige, continuing effort na may mga midway checks tayo rito to see where we are. At kung kailangan pa na i-improve pa ito, more will be added. And I would say that we are on track to hit our target. Pero, maapektuhan ba ng paghihigpit ng sinturon ng gobyerno ang pagbili ng military equipment para sa depensa ng bansa? Sa ilalim ng 2025 budget ng Department of National Defense, binawasan ng 15 billion pesos ang 50 billion pesos para sa AFP Modernization Program. We were assured by the other government agencies that we can pursue with the modernization program. It's a matter of project management. It's execution and then... Naniwala ka naman sa kanya, sir. Napakaano nyo naman. Funding will pero matalino to si sir. Alam kong alam nyo. Hanggang saan lang kakayanan ng presidente. But we have assurance from Congress that we will continue to support the modernization program. Sumasa ilalim na sa bid. Ito sa akin ha. Alam mo, sa isang banda, gusto ko yung pangako ni Marcos na yan. Bakit? Kasi pinangako niya yan sa AFP. The moment na magsablay itong si Marcos at yung pangako niya ay hindi na naman niya ma-deliver, talagang magagalit na sa yung AFP. At sana naman, wag nang magpaloko ang AFP. Kung na-discover nyo na binubudol kayo ng presidente, galaw-galaw, baka ma-stroke. Ha? Galaw-galaw. No, yan diretsa na eh. Kasi ito parang binobola pang AFP natin. Ito ay parang siyempre may impeachment nga, tapos may sinabi si PRRD about sa AFP. So ngayon, bubulahin mo naman yan. Siyempre, di ba? Ligaw. But gaya ng sabi ko, okay na rin yan. Magkaalaman tayo kung hanggang saan ang kaya tuparin ng presidente nyo yung pangako.
At ako, naniniwala ako, ang AFP, talaga nagtitimpi lang. Pag sila mismo niloko nyo ng derechahan, kasi that is direct na pambubudol sa inyong mga kasundaluhan, pag hindi niya tinupad lahat ng pangako niya dyan, pang-iinsulto na sa inyo yan. Diretso po sa inyo yan, hindi lang sa taong bayan. Talagang diretso sa inyo AFP. Kaya good yan. Ha? Abangan natin. Kasi ako naniniwala, di niya kaya yan. Malabo yan si Marcos. Ang pagbili ng 40 multi-role fighter jets sa halagang 400 billion pesos na inaprubahan ng Pangulo noong Agosto. Nasa wishlist din ng AFP ang karagdagang mid-range missiles gaya ng mga MRC missiles ng US na nakadeploy ngayon sa Northern Luzon. Para sa GMA... ayan ba? Ewan ko. Basta kami, antayin natin ang AFP. Yan na sinabi ni PRRD, yan na susundan ko. And hopefully, sundanin natin si PRRD. Huwag pong kakalimutan ha, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo sa channel ko, Coach Oli News PH. I-like nyo rin po ito. Ha? Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas ko mahal. God bless everyone.